Samantala, Star Nation, sa ating balitang nasyonal, kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ang umano'y mabilis na pag-usad ng mga kasong isinampa laban sa ilang miyembro ng majority ng Senado kasabay ng kanyang kinaharap na plunder at graft case kaugnay na umano'y flood control scandal. Sa kanyang payag, sinabi ni Estrada na napansin niya ng mas mabilis ang pagsasampa ng kaso sa majority block mula nung magpalit ng liderato sa Senado noong May 11 kung saan pinalitan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Vicente Tito Soto III bilang Senate President. Ikinakasa rin umano ang mga kaso laban kina Senator Chis Escudero, Senador Joel Villanueva at si Senador Rodante Marcoleta bukod sa kanyang sariling kaso. Sa kabila nito, inihain ng Ombudsman na walang inirekomendang piyansa sa kaso ni Estrada na isinumite sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito na alegasyong tumanggap umano siya ng 573 million pesos kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Marihing itinanggi ng senador ang mga paratang at ginit na handa siyang gumamit ng lahat ng legal remedies upang questionin ang mga ito. Ayon sa kanya, may mga ebidensyang hindi umano nabigyan ng sapat na timbang kabilang ang sulat mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasabing wala siyang ginawang budget insertions sa 2025 national budget. Ipinoto rin ni Senator Estrada na hindi umano siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na suriin ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman bago na isampa ang kaso na niya ay may epekto sa kanyang karapatan sa due process. Gate para Senador, patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang pangalan at hahanapin ang katotohanan sa pamamagitan ng tamang legal na proseso. Star Nation, narito ang magkasunod na payag ni Ombudsman Assistant Attorney Miko Clavano at Senator Jinggoy Estrada. An independent evaluation of the investigation forwarded to us by the NBI DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force, our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 and violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act number 3019. The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the Anti-Graft Court will handle the trial. Once assigned, the designated division will conduct its own independent judicial evaluation of the records. If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue whole departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. If this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Basta ang alam ko, nasabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ng first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion. Ito ng halaga.